Ito ang katotohanang tinago sa iyo ng mundo. Ang tatlong impyernong nakalagay sa Biblia. Kung napadaan sa iyo ang video po na ito, hindi ito aksidente. Kailangan mong malaman ang mga katotohanan ito bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos mong marinig ang mga bagay na ito, siguradong meron ka magiging aksyon. Hindi para takutin ka, kundi para malaman mo ang kalagayan ng kaluluwa mo. Pag-usapan natin ang tatlong impyerno na ayon sa Biblia. Ang isa ay Sheol o Hades na tinatawag, the place of the dead. Isipin mo kapatid, isang lugar kung saan hindi ka tulog pero hindi ka rin buhay. Place you will remember everything pero wala ka nang magagawa. Ito ang Sheol, ang Hades, ang unang hell sa Bible, the temporary place of the dead ng mga taong hindi pa hinahatulan pero conscious, nag-iisip, nanghihinayang, nagsisisi, pero it's too late na. Sabi ng Luke chapter 16 verse 23, in Hades, he was in torment. Ito yung sinabi ng mayaman kay Abraham. Sabi niya, kahit isang patak lang, hindi para inumin, kundi para lang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa pagkirot ng apoy. Pero wala na, sabi ng Biblia, isang bangin na hindi matawid, walang makapunta sa kanya. At hindi rin siya makabalik. Imagine mo, nakikita mo ang kaligtasan, pero hindi mo marating. Number 2, Tartarus, the prison of fallen angels. May mas malalim pa doon sa Hades, pero hindi para sa tao. Lugar para sa mga nagrebeldeng anghel sa Diyos. 2 Peter 2 verse 4, God cast them into Tartarus, chains of darkness. Isipin mo, may mga nilalang na mas malakas sa tao, mas matatalino, mas makapangyarihan, pero iginapos at inilagay sa kailaliman. Sabi ng Revelation, sa pit, kasama si Abaddon. Sipin mo mabuti kung ang mga anghel nga hindi nakatakas sa paghatol ng Panginoon dahil sa paggawa nila ng kasalanan. Paano pa yung mga taong nagpapatuloy na tumalikod at gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos? Ito ang lugar kung saan walang liwanag, walang pag-asa, walang second chance. Kaso nga lang hindi pinahalagahan ng mga tao kahit ng mga fallen angels at patuloy silang gumagawa ng kasalanan. Kaya nga nahatulan sila sa walang hanggang apoy. Kasi sa eternal nakita ng Diyos ang ginawa ni Lucifer kasama ng kanyang mga kampon, sinira niya ang creation. Itinapon sila sa kailaliman na tinatawag na Tartarus. Pangatlo, Gehenna or yung Lake of Fire, the final hell or destination. Ito yung pinakakinakatakutan ng mga fallen angels. Imaginin mo, takot yung mga fallen angels dito nung na-encounter nila si Jesus. Pero yung mga tao, wala pa rin kinakatakutan. Ayon sa Bible description, ito ang pinakakinakatakutan ng fallen angels. Ito ang hell na binabanggit ni Jesus, yung Gehenna, final lake of fire, the eternal punishment. Hindi siya nagsalita para manakot, nagsalita siya kasi mahal niya tayo. Matthew 10:28, fear him who can destroy both body and soul in Gehenna. Hindi lang spirit ang nasasaktan, pati katawan. Kung gaano kasakit ang pain dito sa mundo, hindi may kukumpara sa lugar ng impyerno. Revelation 20:14, death and Hades were thrown into the lake of fire. Doon walang exit, walang pahinga ng pagdurusa, walang Lord wait lang, walang second chance. Ang pinakamasakit, yung maraming tao dadating sa puntong ito dahil tinanggihan nila si Jesus habang may chance pa. Hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos, kundi dahil hindi nila tinanggap ang pagmamahal ng Panginoon. Napakarami pa nating chances sa mundong ito para magkaroon ng realization at tumalikod sa pagkakasala. Hindi ko ginawa yung video na ito upang takutin ka kapatid. Totoo po na may impyerno at hindi to biro. Pero hindi ka ginawa ni Lord para sa impyerno. Ginawa ka niya for heaven, for life, for eternity with Him. At ngayong alam mo na ito, may dapat kang gawin. Sabihin mo to sa ibang tao. Huwag kang magbulag-bulagan. Aminin mo na nagkasala ka dahil ang kasalanan ay hindi makakatagal sa presensya ng Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao para tubusin tayo sa tiyak na kapahamakan. Bago mo i-close ang video na to kapatid, gusto ko lang sabihin sa iyo ang pinakamahalagang part na hindi ka kinreate ng Diyos para mapunta sa impyerno. Ikaw ay kinreate niya para makasama niya. Ginawa ka niya para sa langit. Kailangan mong pumili. Kung nararanasan mong kumakatok sa iyo ang Panginoong Hesus, pagbuksan mo siya. Sa pagbukas mo ng pintuan ng iyong puso, pagsisihan mo ang ginawa mong mga kasalanan, talikuran ng mga bagay na mali, at
manampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ito yung panahon para tanggapin ng Panginoong Jesus. Mahanda ka na, sabihin mo ito: Panginoon, ako ay nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako. Linisin mo po ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw, manguna sa buhay ko. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit na bayan. Tulungan niyo po akong mamuhay para sa inyo at i-share ang salvation nagmumula po sa inyo. Salamat sa kapatawaran at salamat sa katubusan sa tiyak na kapahamakan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, comment down below. Amen. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video pong ito. Marami kita tanong, let me know the comment section. At kung gusto po maging parte po ng pangangaral ng salita ng Diyos, you can subscribe po sa platform po na ito. Sa mga bago pa lang pong nakarating po sa page po natin, ito po ay naglalabas ng mga doctrinal teaching, prayers, prophecies, at nag-share tayo ng Word of God in physical. Nagbibigay tayo ng Bible kasi may mga nag-sponsor. Nag-feed po tayo kasi may nakikibalikat. Kung tinatawag ka ng Diyos sa ganitong ministeryo, you can subscribe. God bless kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.